Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay. Ilalang anay inakoniat inirang awang iniingatan ating inahandog niya sa atin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo po ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinisamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Dahil sa dakila mong kalwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang ng mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod ng kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningingay laganap sa kalangitan. Ang kanyang kaningingay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon: Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako ng kanya binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng binigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila hindi ang salibutan, kundi ang lahat ng binigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapinaotan sila ng salibutan sapagkat hindi na sila makasalibutan tulad kong hindi makasalibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa salibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasalibutan tulad kung hindi makasalibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ko sa salibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa salibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang salibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makilala ng salibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang salibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng salibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumasa puso nila at ako na may sumasa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po tayo pumasok sa unang linggo ng Adbyento, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Pinapaalala sa atin ang ating Panginoon Hesukristo ay Hari ng salibutan, maging langit at lupa. Ang Huwebes pagkaraan ng linggo ng Pentecostes naman po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang dakila at walang hanggang pari. Ito ang nagpapaktunay ng pangako ng Diyos na magiging magpakailanman ang paghahari ng kanyang anak, gayon din ang kanyang walang hanggang paghahain para sa katubusan ng sangkatauhan. At sa pamamagitan ng sakramento ng binyag at sa ating pagiging binyagan, ang pagiging pari, propeta at hari ay nangangahulugan ng ating pakikibahagi sa tatlong misyon ni Kristo. Una, ang pagtawag sa mga mananampalataya na lumahok sa gawain ng pagpapanal bilang isang pari. Ang pagpapahayag bilang isang propeta at pamumuno sa loob ng simbahan at ng mundo bilang isang hari. Hindi ito tungkol sa pagiging leader na alam natin at kinagisnan. Ngunit tungkol ito sa pagsasabuhay ng mga tungkulin sa pang-araw-araw na buhay, sa salita at lalo't higit sa gawa na galing sa mga utos, aral at halimbawa ng dakilang pari, ang ating Panginoong Hesukristo. Narinig natin sa unang pagbasa na bagamat lahat tayo ay tinatawag, may sadyang mga taong pinili bilang mga pari, pero hindi ito nangangahulugan na kami lang ang lahalahok sa gawain ng pagbabanal. Lahat ng binyagan
ay kahati sa misyon ito ni Kristo, kaya lahat tayo magpursige na makamit ang pagiging banal. Huwag po tayong paapekto sa sinasabing tayo ay tao lamang, makasalanan. Huwag po nating limitihan ang ating mga sarili. Huwag po nating malitin ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag po nating ipawalang balahala ang pagiging kasalo natin sa misyon ni Kristo. Binyagan po tayo. Kasalo tayo sa pagiging pari ni Kristo. Tayo mga mananampalataya na dapat lumahok sa gawaing pagpapabanal. Tinawag tayong lahat upang mag-ari ng mga espiritual na sakripisyo, kabilang ang panalangin, paglilingkod, at mga gawa ng pag-ibig sa kapwa na naglalapit sa mga tao sa Diyos. Kabilang dito ang pag-aari ng mundo sa Diyos sa pamamagitan na pang-araw-araw ng mga aksyon at responsibilidad. Hindi lamang po tayo binuhusan ng tubig at binanggit ang ating pangalan sabay sa pagsasabi ng 3 persona. May responsibilidad po tayo at tungkulin na dapat gampanan at pinakita po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay ang walang hanggang pari. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus bilang pagganap sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit dahil alam niya ang mga tayo patuloy na nagkakasala at sumusuway, iniwan niya sa atin ang banal na Eucharistia para ipagpatuloy natin ang kanyang mga sinisimulan. Kaya ang bawat misa ay ang paggunita sa misteryo Paskal ni Kristo, ang patuloy na paghahandog ng simbahan para sa mga tao, buhay man o patay. Siguro po may tatanong natin, bakit hindi tayo sinusukuan ng ating Diyos? Ang sabi po ng ating Panginoon, gusto niya tayong makasama kung saan naroroon siya. Gusto niya na makita rin natin ang kadakilang pinakita sa kanya ng Ama. Gusto niya na katulad ng Ama at Anak na iisa, tayo rin ay maging isa sa ating pagsamba sa Kanya. At ito po'y nanggagaling pa rin sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At ito po yung tunay na karakter ng isang pari. Tunay na buhay ng isang pari, responsibilidad at hangarin ng isang pari. Nasa sa atin po ba ang mga ito? Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, kumapit at panghawakan natin ang sagot sa ating salmo. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Dahil walang ibang hari, pari at propeta na dapat nating sundan, walang ibang ating Panginoong Jesucristo, ang walang hanggat, dakilang pari, magpakailanman. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa salibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasunto tayo mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan, paitaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw
naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. At sa sandali pong katahimikan, ibulong po natin sa ating Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, lalong-lalo na pong kahilingan ng miyembro ng ating pamilya. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kami maging handang lumapit sa pakipagkasundo at hilumi ng anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo, ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang, dinuduluto ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, sa kahirapan
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalis ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristong muling nabuhay, ang kondero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka
at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay, ang banal na paghahain na aming pinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Patalastas po ating gunitain ang kapistahan ni San Antonio de Padua sa June 13, araw ng Biyernes. Kasabay nito ang pagdalo ng kanyang mga relik sa ating himpilan. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa ating healing masses dito sa Radio Veritas. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa't mass sponsor o love offering, tumawag lang po sa Religious Department na may numerong 8925-7931 local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo po kayong dala ang kapayapaan, pag-ibig at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,